Isang lalaking nagkakahalaga ng milyon-milyon ang tahimik na pumasok sa isa sa sarili niyang mga tindahan. Nakatago sa ilalim ng sombrerong mababa ang pagkakahila sa kanyang mukha. Walang nakakilala kung sino talaga siya. Sa may kahera, may isang babaeng umiiyak at nang malaman niya kung ano ang nangyayari, ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang sandaling iyon ay magbabago ng buhay ng babae at ng kanya magpakailanman. Bumukas ang pintuan sa harap ng tindahan na may mahina at tuyong tunog. Hindi malakas, isang banayad na klik lamang, napakapino na maaari itong hindi mapansin kung hindi ka talagang nakikinig. Ngunit napansin iyon ni Roberto Flores. Marahan niyang itinulak ang pinto at pumasok na parang karaniwang customer. Itinago ng madilim niyang sombrero ang bahagi ng kanyang mukha. Simple ang kanyang t-shirt. Maong na walang anumang tatak na makikita. Walang anumang palatandaan kung sino talaga siya. Walang mamahaling relo. Walang sapatos na pangdisenyo. Isa lamang siyang ordinaryong lalaki na pumapasok sa tila ordinaryong tindahan sa simula ng isang tila karaniwang araw. Ngunit ang araw na ito ay hindi talaga karaniwan. Mayroon pa ring matapang na amoy ng mga panlinis sa hangin. Hindi pa ganap na handa ang lugar na magbukas. May ilang ilaw na patay pa at sa isa sa mga pasilyo may mga kahong hindi pa nabubuksan na nakasandal sa pader. Tahimik ang paligid. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioner na kakabukas pa lamang. Ilang hakbang ang ginawa ni Roberto papasok. Pagkatapos, huminto siya. Hindi dahil nag-alinlangan siya, hindi dahil may kakaiba siyang napansin. Huminto siya dahil may nakita siya. Sa kahera may isang batang babae na bahagyang nakatalikod sa kanya. Malinis ang kanyang uniforme, kulay asul na mapusyaw, maayos ang pagkakaplansya. Nakapin sa kanyang dibdib ang name tag, nakalagay dito ang pangalang Fernanda. Ngunit hindi sa pangalan nakatuon ang pansin ni Roberto. Ang napansin niya ay ang mga balikat nito. Nanginginig ang mga yon. Umiiyak siya. Hindi malakas, hindi dramatiko, walang hikbi, walang pagsabog ng emosyon. Ito ay ang tahimik na uri ng pag-iyak, yung pilit mong itinatago pero hindi mo kayang pigilan. Nakatukod ang kanyang mga kamay sa counter, mas madiin kaysa kinakailangan. Bahagyang nakayuko ang kanyang ulo, nakatali ang kanyang buhok ng minadali, hindi maingat ang pagkakagawa. May isang luha na pumatak, kasunod ang isa pa. Mabilis niyang pinunasan ang mukha gamit ang likod ng kanyang kamay, na parang pinipilit ang sarili na tumigil. Huminga siya ng malalim at muli sinusubukang magpakatatag. Ngunit may nakita siya, isang refleksyon sa salamin sa harap ng tindahan, isang lalaking nakatayo malapit sa entrada. Nagulat si Fernanda at agad na lumingon. Sa isang iglap, nagtagpo ang kanilang mga mata ni Roberto. Sandali lamang iyon, ngunit sapat na para makita niya ang lahat. Ang hiya, ang gulat, ang kahihiyan na makita siya sa ganung kalagayan. Agad siyang tumuwid. Muling pinunasan ang kanyang mukha, sinikap magmukhang maayos, ngunit sino mang talagang tumitingin ay makakakita ng katotohanan. Magandang umaga, sabi niya, mas mahina ang boses kaysa karaniwan. Hindi pa opisyal na bukas ang tindahan, pero kung may kailangan po kayo. Hindi niya natapos ang kanyang sinabi. Tumango lamang si Roberto. Hindi siya agad nagsalita. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa counter. May tahimik at pantay na mga hakbang. Wala siyang partikular na bibilhin. Sa totoo lang, hindi nga planado ang pagbisitang ito. Walang naka-schedule sa kanyang kalendaryo. Hindi rin bahagi ng anumang malaking estratehiya ang kanyang pagbabalat kayo. Isa lamang itong simpleng ideya. Paano kaya kung pumasok siya sa isa sa kanyang mga tindahan bilang isang normal na customer? Gusto niyang makita ang lahat sa sarili niyang mga mata, isang bagay na hindi kayang ipakita ng kahit anong ulat o pulong.
Maramdaman ang tunay na atmosfera. Mapagmasdan ang kanyang mga empleyado kapag hindi nila alam na siya ang may-ari. Ngunit ito ang hindi niya inaasahan. Tumingin sa gilid si Fernanda, sinusubukang pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim, inayos ang kanyang badge at ipinahid ang kamay sa counter na parang may inaayos, kahit wala naman. Nang muli siyang tumingin kay Roberto, profesional na ang kanyang anyo, ngunit mapula pa rin ang kanyang mga mata. Hindi pa rin pantay ang kanyang paghinga. Marahang inilapag ni Roberto ang isang kamay sa counter, may paggalang na distansya. Maglaan ka ng oras, mahinahon niyang sabi, kalmado ang boses. Maghihintay ako. Tumango siya bilang pasasalamat kahit walang ngiti sa kanyang mukha. Isang kakaibang katahimikan ang namagitan sa kanila, isang katahimikang masyadong mabigat para sa ganong kaagang oras. Nagkunwari si Fernanda na sinusuri ang kahera, ipinapakita pa rin ng screen ang default na menu, walang bukas na transaksyon. Bahagyang nanginginig ang kanyang mga daliri habang nagtatype, maliliit na bagay, madaling hindi mapansin. Ngunit napansin ni Roberto ang bawat isa, tumingin siya sa paligid. Malinis at maayos ang tindahan. Walang mukhang mali kahit sa unang tingin lamang. Walang anumang palatandaan na may kakaibang nangyari. Mukhang normal ang lahat. Ngunit ang babaeng iyon ay umiiyak, mag-isa, bago pa man opisyal na magbukas ang tindahan. Hindi iyon basta nangyayari ng walang dahilan. Mahabang umaga, tanong ni Roberto, kalmado at pantay ang boses. Hindi ito tunog o sisero, mas parang isang mahinahong paanyaya kung nais niyang magsalita. Nag-atubili si Fernanda bago sumagot. Oo, medyo, sabi niya, ngunit halatang hindi siya kumbinsido sa sarili niyang sagot. Bahagya niyang kinagat ang ibabang labi na parang nagsisisi siya na may nasabi pa siya. Mas maingat ngayon, pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang gusot na tissue na kinuha niya mula sa kanyang bulsa. Hindi na nagsalita pa si Roberto sa sandaling iyon. Hindi na niya kailangan. Kita niya na pilit pa rin niyang pinipigilan ang sarili, ayaw tuluyang bumigay. At may isa pa siyang naunawaan. Ang sakit ay nagsasalita lamang kapag pakiramdam nito ay ligtas ito mula sa paghusga. Ipinakita ng orasan sa itaas ng counter na malapit na ang oras ng opisyal na pagbubukas ng tindahan. Huminga ng mas malalim si Fernanda, iniurong ang kanyang mga balikat, inayos ang uniforme. Isinuot niyang muli ang kanyang profesional na anyo kahit hindi pa handang sumunod ang kanyang puso. Tahimik na umatras ng kaunti si Roberto, binibigyan siya ng espasyo. Ngunit bago siya tuluyang umalis, muli siyang nagsalita. Babalik na lang ako mamaya kapag mas kalmado na ang pakiramdam mo. Napatingala si Fernanda, nagulat. Hindi ayos lang, maaari kang manatili. Mabilis niyang sagot, halos sobrang bilis. Ito lang ay nagsimula siya ngunit huminto, lumulon ng mariin. Lilipas din ito. Marahang tumango si Roberto, ngunit sa loob niya may nagbago na dahil naiintindihan niya, hindi lang ito masamang umaga, hindi ito simpleng pagod. May mas malalim na problema at mas masama pa, baka napansin na ito ng iba, baka wala lang talagang may pakialam na gumawa ng anuman. Nang tuluyan ng bumukas ang pinto at pumasok ang mga unang customer, may naramdaman si Roberto na pagbabago sa hangin. Ang nagsimula bilang isang mabilis at lihim na pagbisita ay nagiging mas seryoso. May malinaw siyang pakiramdam na ang mga luha ni Fernanda ay simula pa lamang, na may mas mabigat na bagay na nakatago sa ilalim nito. Nagbukas ang tindahan makalipas ang ilang minuto. Para kay Fernanda, ang tunog ng pagbukas ng pinto ay nagdala ng kakaibang ginhawa. Ang mga customer ay nangangahulugang kilos. Ang pagiging abala ay nagbibigay sa kanya ng mapagkakaabalahan. Hanggat abala siya, hindi niya kailangang mag-isip o makaramdam. Nanatili si Roberto sa malapit, kaswal na nakasandal sa isang estante. Nagkunwari siyang tumitingin ng mga produkto na parang walang pinapansin.
Mababa pa rin ang kanyang sombrero, itinatago ang kanyang pagkakakilanlan. Mukha siyang karaniwang mamimili, ngunit ngayon sa ibang dahilan. Binati ni Fernanda ang unang customer ng may sanay na paggalang. Ngumiti siya, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Kalmado ang kanyang boses, maingat at episyente ang kanyang mga galaw. Sino mang papasok sa sandaling iyon ay hindi maghihinala na ilang minuto lamang ang nakalipas. Tahimik siyang umiiyak sa kahera. Hindi ito ang uri ng pag-iyak na namamaga ang mga mata o namumula ang mukha. Ito ang uri na nananatili sa loob, ngunit napansin yon ni Roberto. Napansin niya ang lahat. Ang paraan ng kanyang paggalaw, ang labis na pag-iingat sa bawat kilos. Kung paano niya inuulit ang pag-check ng mga bayarin na hindi naman kailangan. Kung paano niya inaayos ang mga supot na perpekto na. Kung paano siya humihingi ng paumanhin higit sa isang beses kahit walang mali. Hindi ito simpleng nerbiyos. Ito ay takot. Maya-maya may isang customer na nagsabi na tila mali ang presyo. Hindi ito malaking issue. Hindi rin sila galit. Gayunman, bahagyang nanigas ang katawan ni Fernanda. Bahagya siyang lumiit, parang may inaasahang mas masama. Kalmado niyang ipinaliwanag, muling humingi ng paumanhin at nag-alok na tingnan ang sistema. Naging seryoso ang mukha ni Roberto. Kilala niya ang tindahang ito. Kilala niya ang mga ulat, ang mga chart ng performance, ang mga rating ng feedback. Sa papel, palaging maayos ang lahat, ngunit hindi ipinapakita ng mga numero ang naninigas na balikat. Hindi nito ipinapakita ang mga boses na laging masyadong mahina o ang mga matang laging nagbabantay. Sinusukat ang bawat galaw. Isa-isa, dumating ang iba pang mga empleyado. 2 kahera, isang tagapagtago ng paninda, nagbigay sila ng maiikling bati, walang tunay na usapan. Walang nagtanong kay Fernanda kung ayos lang siya. Parang alam na ng lahat, ngunit walang gustong pag-usapan ito. Nanatili siya sa likod ng kahera, palaging naroon. Maya-maya nang humupa ang dami ng customer, pinayagan ni Fernanda ang sarili ng isang munting pahinga. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa counter, bahagyang mas matagal kaysa kinakailangan. Ipininid ang mga mata, huminga ng malalim, lumapit muli si Roberto. Sa pagkakataong ito, naglagay siya ng isang random na item sa counter, isang maliit na bagay. Hindi ito tungkol sa produkto. Isa lamang itong paraan para muling magsimula ng usapan. Maaari mo itong isiscan, mahinahon niyang sabi. Napakurap si Fernanda, bumalik sa kasalukuyan. Sige, itype niya ang code ng item, ini-scan ito. Paano po kayo magbabayad? Card. Mabilis niyang tinapos ang pagbabayad. Maayos ang lahat, walang error, walang pag-aalinlangan. Nang iabot niya ang resibo, aksidenteng nagdikit ang kanilang mga daliri sa loob lamang ng isang iglap. Halos wala lang iyon. Ngunit agad na tumugon ang kanyang katawan, bahagya niyang binawi ang kanyang kamay na para bang may nagawa siyang mali. Pasensya na, mahina niyang bulong, kahit wala naman siyang dapat ipagpaumanhin. Kinuha ni Roberto ang resibo at ibinaba ang kanyang boses upang siya lamang ang makarinig. Huwag kang mag-sorry palagi. Napatigil si Fernanda, hindi siya agad tumingin sa kanya. Sa halip, ipinagpatuloy niya ang pag-aayos ng kahera, kunwari wala siyang narinig, ngunit bahagyang nanigas ang kanyang panga. Isang napakaliit na galaw, halos hindi mapansin, ngunit sapat upang ipakitang tumama ang kanyang mga salita. Kasanayan lang, sabi niya sa wakas. Nasasanay ka na. Tahimik na inulit ni Roberto ang mga salitang iyon sa kanyang isipan. Hindi niya iyon kinalimutan. Lumayo siya ng kaunti, ngunit hindi tuluyang umalis. Nanatili siya sa malapit, kunwari sinusuri ang supot. Pagkatapos, maingat siyang muling nagsalita. May nangyari ba rito kanina? Nanatili sa hangin ang tanong. Huminga ng malalim si Fernanda at naglabas ng maikling buntong hininga. Hindi niya inaasahan ang tanong na yon o gustong sagutin.
Mabilis na gumala ang kanyang mga mata, tinitingnan kung may nakikinig. Wala sa malapit ang manager. Wala. Masyado niyang mabilis na sagot. Ayos lang ang lahat. Ito ang pinakaligtas na sagot, ang pinaka-ensayadong sagot, at ang pinakawalang laman. Tumango si Roberto na parang tinanggap iyon, ngunit hindi nawala ang kanyang pansin. Hindi siya nagpumilit. Alam niya na may mga katotohanang lumalabas lamang kapag ramdam ng tao na hindi sila parurusahan. Naglakad siya ng kaunti sa loob ng tindahan, ngunit nanatiling malapit. Nagmamasid. Nakikinig. Maya-maya, lumayo si Fernanda sa kahera upang tulungan ang isang customer. Nang bumalik siya, may isa ng kasamahan na pumalit sa kanya. Wala siyang sinabi, hindi siya nagreklamo. Tahimik lamang siyang naghintay sa gilid. Nang matapos ang kasamahan at umalis, bumalik si Fernanda sa kanyang pwesto nang walang salita. Napansin ni Roberto ang mabilis na sulyap na ibinato niya sa pinto ng opisina ng manager. Hindi iyon basta sulyap, ito ay maingat, kinakalkula. Makalipas ang ilang minuto, bumukas ang pinto ng opisina. Lumabas si Rodrigo. Ang manager ay matigas at kontrolado, nakasuot ng perpektong plansadong polo at may mukhang laging sarado ang emosyon. Naglakad siya ng may autoridad na para bang kailangang palaging ipaalala sa tindahan na siya ang may kontrol. Sa sandaling makita siya ni Fernanda, tumugon ang kanyang katawan bago pa man makahabol ang kanyang isip. Agad siyang tumuwid. Ibinaling pababa ang mga mata. Naging hindi gumagalaw ang kanyang mga kamay sa counter. Dumaan si Rodrigo nang walang salita. Isang maikling tingin lamang ang ibinigay niya. Malamig, matalim, mapanukat. Hindi na kailangan ng salitang iyon. Naramdaman ni Roberto ang isang alon nang hindi komportable sa loob niya. Hindi iyon paggalang. Yun ay pagsunod. Nagpatuloy si Rodrigo marahang nakikipag-usap sa isa pang empleyado. Walang sigawan. Walang lantad na komprontasyon. At gayon paman, kahit matagal na siyang nakalayo, nanatiling tensyonado si Fernanda. Nang tuluyan na siyang mawala sa paningin, saka lamang siya naglabas ng hininga, mabagal at mabigat, na parabang kanina pa niya iyon pinipigilan mula pa umaga. Muling bumalik si Roberto sa counter. Siya ba ang manager? Kalmado niyang tanong, walang paratang, walang pagtuturo. Nagatubili si Fernanda. Oo, karaniwan ba siyang huminto sandali si Roberto, maingat na pinipili ang kanyang mga salita. Ganyan magsalita? Hindi siya agad sumagot. Bumaba ang kanyang tingin sa screen ng kahera. Pagkatapos sa kanyang mga kamay, pagkatapos sa sahig, ayaw niya ng mga pagkakamali, sabi niya sa wakas. At ng kahinaan, mahina ang kanyang boses, halos masyadong mahina, may humigpit sa dibdib ni Roberto. At may nagawa ka bang pagkakamali ngayong araw? Nagbigay si Fernanda ng maikling hungkag na tawa. Wala! Umiling siya, yun ang pinakamasakit. Sumunod ang katahimikan, hindi ang uri ng ilang, kundi ang mabigat. Ang uri na nagpapaliwanag ng lahat kahit kakaunti lang ang sinabi. Doon naunawaan ni Roberto na may hinahawakan siyang marupok, isang bagay na higit pa kay Fernanda. Hindi ito tungkol sa isang empleyado. Ito ay tungkol sa isang buong kapaligiran, isang estilo ng pamamahala na hindi kailanman lumalabas sa mga ulat o numero. Muli siyang lumayo, ngunit nagbago na ang kanyang pananaw. Hindi ito exception, isa itong sistema. At sa unang pagkakataon, mula nang pumasok siya sa tindahan na nakatago ang kanyang mukha sa ilalim ng sombrero, hindi na naramdaman ni Roberto Flores na isa lamang siyang tahimik na tagamasid. May nagbago sa loob niya dahil alam na niya ang mga luhang nakita niya sa kahera ay hindi lamang kay Fernanda. Ito ay para sa lahat ng natutong araw-araw lunukin ang kanilang dignidad para lamang mapanatili ang kanilang trabaho. Nagpatuloy ang umaga na parang normal ang lahat. May mga customer na pumasok, may mga supot na napuno, may mga resibong na imprenta, patuloy ang pag-usad ng oras. Nagpatuloy ang rutina ng walang tigil. Ngunit para kay Fernanda,
Mas bumigat ang bawat galaw. Para bang may pasan siyang hindi nakikita, isang bigat na siya lang ang nakakaramdam. Napansin ni Roberto ang sandaling nahulog niya ang isang barya. Napakaliit na bagay, isang simpleng pagkakamali, ngunit hindi tugma ang naging reaksyon niya sa liit nito. Mabilis siyang yumuko upang pulutin iyon, masyadong mabilis. Parang may nagawa siyang napakasama. Namula ang kanyang mukha at humingi siya ng paumanhin sa hangin, mahina, hindi man lang tumitingin sa kahit sino. Nakatayo si Rodrigo sa malapit, ilang hakbang lang ang layo. Huminto siya, hindi siya sumigaw. Hindi na niya kailangan. Mukha kang tensyonado ngayon, sabi niya kalmado ngunit mariin. Ganyang klasing enerhiya ang nagbibigay ng masamang impresyon. Nanigas si Fernanda. Ako'y panimula niya. Hindi ako nagtatanong, malamig na putol ni Rodrigo. Ipinapaalam ko lang. Mula sa kabilang pasilyo, naramdaman ni Roberto ang pag-ikot ng sikmura niya. Walang sigawan. Ngunit ang nasaksihan niya ay mas masahol pa. Hindi ito agresyon, ito ay kontrol. Ibinaling pababa ni Fernanda ang kanyang mga mata at marahang sumagot. Opo, sir. Nanatili sa hangin ang mga salitang iyon. Kaunti lang pero masyadong matagal. Umalis si Rodrigo halatang kontento. Para bang may itinamalang siyang depekto sa kanyang sistema. Nagpatuloy ang araw, ngunit may nagbago sa pakiramdam ng paligid. Mas naging tahimik si Fernanda. Iniwasan niya ang mga hindi kailangang galaw. Humina ang kanyang boses. Hindi na siya tumitingin kapag pinapasalamatan siya ng mga tao. Hindi nagpumilit si Roberto. Alam niyang ang ganitong mga kwento ay hindi isinasalaysay sa pagitan ng pag-scan ng mga produkto. Ang tunay na katotohanan ay lumalabas lamang kapag ang kaluluwa ay sobrang pagod na para itago ito. Pagsapit ng tanghali, nabawasan ng mga customer. Mas kaunti ang tao. Isang bagong uri ng katahimikan ang pumuno sa espasyo. Inaayos ni Fernanda ang mga gamit sa kahera, paulit-ulit at mekanikal, para bang isang makina. Doon muling lumitaw si Rodrigo. Fernanda, sumama ka sa akin. Gumalaw ang kanyang lalamunan habang mariin siyang lumunok. Ngayon, nakita ni Roberto kung paano idiniin ni Fernanda ang dulo ng kanyang mga daliri sa counter ng isang segundo pa. Nag-iipon ng lakas bago siya lumakad palayo. Sumara ang pinto ng opisina sa likuran niya. Hindi sumunod si Roberto. Hindi na niya kailangan. Naiintindihan na niya ang katahimikang iyon. Nakita na niya iyon noon. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Fernanda, mag-isa. Maputla ang kanyang balat, nakayuko ang kanyang tingin. Mabagal at maingat ang kanyang lakad, diretso siyang bumalik sa kahera. Ipinatong ang kanyang mga kamay at huminga ng malalim na para bang pinipigilan niyang tuluyang bumigay. Isang luha ang dumulas sa kanyang pisngi. Mabilis niya itong pinunasan, ngunit may sumunod pa at isa pa. Nagkunwari si Roberto na muling pumasok sa tindahan. Tahimik siyang lumapit, walang mga customer sa paligid. Sila lamang dalawa. Nangyari ito kaninang umaga, hindi ba? Marahan niyang tanong. Hindi agad sumagot si Fernanda. Hindi ito tungkol sa pagkakamali. Patuloy niya, matatag ang boses. May iba pa. Mabilis ang pagtaas-baba ng kanyang dibdib. Masyado siyang mabilis huminga. Sa harap ng lahat, sabi niya sa wakas. Nabasag ang kanyang boses sa kalagitnaan ng pangungusap. Inilayo niya ako, pero rinig pa rin ng lahat. Hindi nagsalita si Roberto. Hinayaan niyang huminga ang sandali. Sinabi niyang masyado akong emosyonal. Dagdag niya, gumagawa ng air quotes kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. Wala raw lugar ang pag-iyak sa customer service na kung may personal akong problema, dapat sa bahay ko raw ayusin. Naglabas siya ng mapait na tawa na para bang posibleng ang paghiwalayin ng ganon. Nanginig ang panga ni Roberto. Sinubukan kong magpaliwanag, dagdag ni Fernanda. Sinabi kong may sakit ang nanay ko kagabi na hindi ako nakatulog. Pero pinutol niya ako.
Muli siyang huminga, muling binabalikan ang alaala. Sinabi niyang hindi para sa mahihina ang kumpanyang ito, na kung hindi ko raw kayang tiisin ang pressure, may iba pang naghihintay sa trabaho ko. Ipinihit ni Roberto ang kanyang mga mata sandali. Mabigat ang tama ng mga salita. Marahas na pinunasan ni Fernanda ang kanyang mukha. Rinig ng lahat, bulong niya. May ilan na nagkunwaring hindi sila kasama. May ilan na tumitig lang sa sahig. Walang nagsalita, bumagsak ang katahimikan. Pagkatapos noon, patuloy niya at sinabi niyang buksan ko ang tindahan na parang walang nangyari. Huminga ng mabagal si Roberto. At ginawa mo. Tumango siya. Dahil kailangan ko ang trabahong ito. Walang drama sa kanyang tono. Katotohanan lang, hubad at walang salaan. Tumingin si Roberto sa paligid. Maayos ang lahat sa tindahan. Malinis, gumagana. Tumatakbo ng maayos sa likod ng mga taong nilulunok ang kanilang sakit para lang manatiling may trabaho. Wala kang ginawang mali, mariin na sabi niya ngayon. Bahagyang umiling si Fernanda. Maliit at automatikong galaw. Hindi dito. Sabi niya, itinaas ang kanyang mga mata at sa wakas ay tumingin sa kanya. Dito ang may kapangyarihan ang nagdedesisyon kung ano ang tama. Nanatili ang pangungusap. Hindi ito bagay sa isang tindahan, bagay ito sa isang hukuman. Ngunit hindi lang galit ang naramdaman ni Roberto. May iba pa, pagkilala, siya ang lumikha ng sistemang ito. Masyadong nagtiwala sa mga numero, mas nagtiwala sa mga manager kaysa sa mga manggagawa. Salamat sa pagtingin sa akin, sabi ni Fernanda, muling pinupunasan ng kanyang mga pisngi. Karamihan nagkukunwaring walang nangyayari. Marahang tumango si Roberto. Naiintindihan niya, hindi lang ito kwento ni Fernanda, isa itong sugat na pasan ng buong sistema. At sa unang pagkakataon nakita niya ang hindi kailanman ipinapakita ng mga ulat. Ang tunay na problema ay hindi pag-iyak, hindi mga pagkakamali, hindi emosyon. Ito ay isang kulturang pinagkakamalang autoridad ang kahihiyan. At iyon ay isang bagay na hindi na niya maaaring balewalain. Bumalik si Roberto Flores sa tindahan kinabukasan. Hindi yun biglang kapritso, isa itong desisyon. Hindi siya halos nakatulog nung gabing yun. Hindi dahil hindi siya sanay sa mahihirap na desisyon, sanay na siya ron. Kundi dahil may nanatili sa kanya. Hindi kita, hindi mga chart, hindi mga forecast. Ang mukha ni Fernanda, ang paraan ng kanyang pagyuko, ang kanyang tahimik na boses, at ang pangungusap na iyon, sinabi ng walang sigaw, ngunit puno ng kahulugan. Dito, ang may kapangyarihan ang nagdedesisyon kung ano ang tama. Kinabukasan ng umaga, maaga siyang nagising. Mas simple pa ang suot kaysa dati. Simpleng t-shirt, karaniwang pantalon, lumang sapatos. Hindi siya bumabalik bilang isang milyonaryo. Bumabalik siya bilang isang lalaking handang harapin ang matagal na niyang ipinagwalang bahala. Muling tinakpan ng sombrero ang bahagi ng kanyang mukha. Walang kapansin-pansing katangian. Walang anumang namumukod tangi sa kanya. Walang anumang nagbubunyag ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi narito si Roberto para makipag-usap kaninuman. Hindi siya nagbabalak magtanong, hindi siya lalapit sa kahera, hindi siya naghahanap ng mga sagot. Narito siya para magmasid, wala nang iba. Bukas na ang tindahan nang dumating siya. Hindi tulad ng nakaraang umaga, buhay na buhay ang lugar. Naglalakad ang mga customer sa mga pasilyo. Nagpapalitan ng supot. Ang karaniwang ingay ng mga boses at tunog ng scanner ay pumuno sa hangin, karaniwang araw ng negosyo. Huminto si Roberto sa may entrada, kunwari inaayos ang kanyang sombrero. Ngunit sa totoo lang, sinusuri na niya ang buong eksena ng may matalas na pansin. Natuto siyang magmasid nang hindi napapansin. Taon ng tahimik na mga pulong at maingat na pakikinig ang nagturo sa kanya ng lakas ng katahimikan. Nakita niya si Fernanda sa likod ng kahera. Perpekto ang kanyang uniforme, tuwid ang tindig, nasa parehong pwesto pa rin, palaging naroon, palaging ganoon.
Tinutulungan niya ang isang matandang customer, matiising nagpapaliwanag sa mahinahong tono. Naroon ang kanyang ngiti, magalang, propesyonal. Ngunit hindi ito umaabot sa kanyang mga mata, na natiling alerto ang kanyang mga mata, nakaabang. Parang may hinihintay, muling bumalik ang higpit sa dibdib ni Roberto. Umatras siya at pumuwesto malapit sa isang istante sa gilid. Mula roon malinaw ang kanyang tanaw, ang kahera, ang pintuan sa harap, at ang opisina ng manager. Hindi siya kumuha ng anumang produkto. Hindi siya gumalaw, nanood lang siya, nakihalo, hindi kapansin-pansin, hindi nakikita sa gitna ng lahat. Kakaiba ang pakiramdam, makita ang isa sa sarili niyang mga tindahan mula sa labas. Sa ibabaw, mukhang maayos ang lahat, ngunit sa ilalim, malinaw ang tensyon. Natapos ni Fernanda ang pagtulong sa customer. Nagpasalamat ang babae. Magalang ang naging tugon ni Fernanda. Ngunit sa sandaling lumayo ang customer, agad na nawala ang kanyang ngiti. Huminga siya at muling inayos ang kahera. Itinutuwid ang mga perang hindi naman kailangang ayusin, mga rutinang galaw, mga paraan ng pagharap. Pagkatapos bumukas ang pinto ng opisina. Napansin iyon ni Roberto bago pa man niya ito makita. Ang pagbabago sa enerhiya, ang banayad na pagbabago sa hangin. Lumabas si Rodrigo. Matatag ang hakbang, matigas ang mukha, mga matang laging naghahanap ng mali. Kumikilos siya na may dalang bigat ng paghusga, na parang may kulang palagi, kahit maayos ang takbo ng lahat. Narinig ni Fernanda ang pinto, nasaksihan ni Roberto ang eksaktong sandali. Nagbago ang kanyang tindig, nanigas ang mga balikat at tumigil sa kalagitnaan ng galaw ang kanyang mga kamay. Automatikong bumaba ang kanyang tingin. Lumapit si Rodrigo sa kahera. Fernanda, hindi niya kailangang lakasan ng boses. Tumingala siya. Opo, alam mo bang may pila na? Sumulyap siya sa maikling pila, 2 tao lamang. Binibilisan ko na po, kalmado niyang sagot. Ikinrus ni Rodrigo ang kanyang mga braso. Hindi halata. Napatingin ang ilang customer sa paligid. Wala pang drama sa ngayon. Nakausap na kita tungkol sa tindig kahapon, hindi ba? Dagdag niya. Ang customer service ay hindi lang pag-scan ng barcode. Lumulon si Fernanda. Ginagawa ko po ang makakaya ko, mahina niyang sabi. Hindi sapat ang makakaya mo rito, singhal ni Rodrigo. Ngayon ay sapat na ang lakas ng boses para marinig ng iba. Naramdaman ni Roberto ang pagbaliktad ng kanyang sikmura. Naging alerto ang mga tao sa pila, nagpatuloy si Rodrigo. Kapag bumagal ka, apektado ang lahat. Ang buong tindahan ang nagsasakripisyo kapag hindi ka makasabay. Namula ang mukha ni Fernanda, sinubukan niyang sumagot, ngunit nabasag ang kanyang boses. Mag-isa lang po ako sa kahera ngayon. Pinutol siya ni Rodrigo na may mapait ng ngisi. At ano ngayon, sabi niya, ibababa natin ang standards para lang sa'yo. Isang mabigat na katahimikan ang kumalat sa tindahan. Isang lalaki sa pila ang umiwas ng tingin. Isang babae ang mas mahigpit na hinawakan ang kanyang bag. Walang nagsalita. May naramdaman si Roberto na pagliyab sa kanyang dibdib. Mainit, umaakyat, imposibleng baliwalain. Maring huminga si Fernanda, pilit na pinipigilan ang sarili. Kung gusto ninyo, maaari po akong tumawag ng tutulong. Alok niya. Halos hindi na matatag ang boses. Tumawa si Rodrigo nang may panlilibak. Tatawag ka ng sino? Ng taong gagawa ng trabaho mo para sa'yo? May ilang tumawa, nerbyoso, hindi komportable. Hindi dahil nakakatawa, kundi dahil hindi nila alam kung ano pa ang dapat gawin. Muling ibinaba ni Fernanda ang kanyang tingin, nanginginig ang kanyang mga kamay sa ibabaw ng counter. Tumingin ka sa akin kapag kinakausap kita, mariing utos ni Rodrigo. Tumingala siya at nakita iyon ni Roberto. Ang namumuong luha, ang kislap sa kanyang mga mata, ang unti-unting pagkaputol ng kanyang lakas sa bawat segundong lumilipas. Ito ay isang propesyonal na kapaligiran, patuloy ng manager.
Kung may personal kang problema, iwan mo yon sa labas ng tindahan. Hindi nandito ang mga customer para harapin ang emosyon mo. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa hangin. Emosyon, nanggigpit ang panga ni Roberto. Ako'y... Sinubukang magsalita ni Fernanda. Hindi! Putol ni Rodrigo, ngayon ay malinaw ng tinaasan ng boses. Ayaw ko ng paliwanag, gusto ko ng resulta. Humina ang tunog ng mga scanner. May isang taong natigil sa kalagitnaan ng hakbang. Nakikinig na ang lahat. Dahil sa totoo lang, dagdag ni Rodrigo, kung hindi mo kayang humawak ng pressure, baka hindi para sa iyo ang trabahong ito. Parang sampal ang mga salita. Nanigas si Fernanda, parang hindi na siya humihinga. Namumutla ang kanyang mukha. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Hindi na niya kayang pigilan. Isang luha ang tumakas, mabilis at hindi mapipigilan. Ayan na, sabi ni Rodrigo, itinuturo siya. Iyan mismo ang sinasabi ko. Umiiyak habang nasa oras ng trabaho. Naramdaman ni Roberto ang biglang init sa buong katawan, galit na kumukulo sa loob niya. Nakikita ng lahat ang nangyayari, ngunit walang nagsalita. Itinaas ni Fernanda ang kamay upang punasan ng luha, ngunit naging alanganin at minadali ang galaw. Sinubukan niyang manatiling kalmado, huminga ng malalim at muling magsalita. Ginagawa ko po ang makakaya ko. Hindi pasado ang makakaya mo sa pamantayan ng kumpanya, balik ni Rodrigo. Ganun lang kasimple, muling bumagsak ang katahimikan. Isang babae sa pila ang naglinis ng lalamunan ng alanganin. Isang matandang lalaki ang marahang umiling, ngunit walang sinabi. Nabubuhay ang buong sistema sa tahimik na kasunduang ito, kung saan ang lahat ay tumitingin sa kabilang panig. Tumango si Fernanda, wala nang sinabi pa. Magpatuloy ka sa trabaho, malamig na utos ni Rodrigo, at ayusin mo ang sarili mo. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis, kontento na para bang may naayos siyang problema. Nanatiling hindi gumagalaw si Fernanda sa loob ng ilang segundo, nakapirmi ang kanyang mga kamay. Pagkatapos, nanginginig ang mga daliri at bakas ang luha sa mukha, tinulungan niya ang susunod na customer. Humingi siya ng paumanhin, ini-scan ang produkto, iniabot ang supot. May naramdaman si Roberto na hindi niya naramdaman noong nakaraang araw. Hindi lang galit, kundi hiya. Dahil sa kaibuturan niya, naiintindihan niya, ganun kumilos si Rodrigo dahil naniniwala siyang maaari niya iyon. Dahil may pumayag, dahil ang lasong estilo ng pamumuno na iyon ay hindi lang pinahihintulutan. Iyon ang normal. Patuloy ang pag-usad ng pila. Nagpatuloy si Fernanda, nilulunok ang luha, nilulunok ang sakit, nilulunok ang lahat dahil wala siyang ibang pagpipilian. Hindi gumalaw si Roberto. Pinanood niya ang lahat. Bawat customer na nagkunwaring wala silang nakita, bawat kasamahan na nagkunwaring wala silang narinig, bawat segundong nakatayo roon si Fernanda, patuloy na nagtatrabaho kahit wasak na sa harap ng lahat. At sa unang pagkakataon, mula nang magtago siya sa ilalim ng sombrero, bumigat ang pagbabalat kayo. Hindi dahil takot siyang makilala, kundi dahil alam na alam niya kung sino siya, at alam niyang hindi lang ito nangyayari sa harap niya. Nangyayari ito dahil sa kanya. Umalis si Roberto Flores sa tindahan nang walang binili. Lumabas siya sa mga automatikong pinto tulad ng karaniwang customer, ngunit nang tumama ang hangin sa labas sa kanyang mukha, iba ang pakiramdam nito. Mas maingay, mas magaspang, halos hindi niya kayanin ang ingay ng trapiko, parang biglang nilakasan ang tunog ng buong mundo. Naglakad siya ng ilang metro nang walang malinaw na patutunguhan. Mababa ang sombrero, nasa mga bulsa ang mga kamay, sinusubukang unawain ang isang bagay na masyadong mabigat para ilarawan. Hindi ito ang unang beses na may nakita siyang pinahiya, ngunit ito ang unang beses na nangyari iyon sa kanyang pangalan. At hindi na niya iyon maalis sa isip, paulit-ulit niyang nakikita si Fernanda sa kahera, ang natigil na pila, ang nakakabinging katahimikan, ang luha na pilit niyang pinigilan.
Ngunit higit sa lahat, ang bumabagabag sa kanya ay kung gaano ito kanormal. Parang bahagi ng trabaho, bahagi ng kultura. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at naupo lang doon. Mga kamay sa manibela, malabo ang tingin. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Fernanda nang sabihin sa kanya ni Rodrigo na hindi tanggap ang kanyang nararamdaman sa trabaho. Mariing ipinikit ni Roberto ang kanyang mga mata. Ilang beses na ba niyang narinig ang parehong ideya sa mga pulong ng lupon? Ilang ulit na bang may nagsabi, kailangang mas matatag ang mga empleyado? Mas resilient, hindi masyadong emosyonal? At ilang beses siyang tumango bilang pagsangayon nang hindi nauunawaan ang bigat ng mga salitang iyon para sa taong kailangang-kailangan ng trabaho para mabuhay. Nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang mensahe mula sa upper management, handa na ang buwanang ulat, lahat ng metrics ay pasok sa inaasahan. Hindi sumagot si Roberto, pinandar niya ang sasakyan, dahan-dahan, ngunit hindi siya umuwi. Hindi rin siya nagtungo sa opisina, nagmaneho lang siya, sinusubukang mag-isip, o baka sinusubukang huwag mag-isip. Ngunit hindi niya iyon matakasan. Ngayon, ang pagbabalat kayo ay hindi na lamang suot. Ito ay naging bahagi na niya. Isang panloob na maskara. Sa loob ng maraming taon, naniwala siyang ang mabuting pamumuno ay nangangailangan ng distansya, na ang pagiging hiwalay ay nagpapalinaw ng desisyon, na ang paglapit ng sobra ay nagpapalabo ng paghatol. Ang paniniwalang iyon ang nagdala sa kanya sa rurok ng kanyang karera. Hanggang sa sandaling iyon, ang sistemang iyon ay tila gumagana kahit papaano para sa mga nasa itaas, para sa mga tulad niya. Nagparada si Roberto malapit sa isang maliit na kafe, malayo sa kanyang mga karaniwang pinupuntahan. Tahimik, hindi pamilyar, pumili siya ng mesa sa likuran at umupo, suot pa rin ang kanyang sombrero. Umorder ng simpleng kape. Tahimik siyang naupo, pinapanood ang mga estrangherong dumaraan. Walang nakakakilala sa kanya roon. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi iyon nagbigay ng pakiramdam ng seguridad, parang hungkag. Dahil sa nakasanayan, binuksan niya ang kanyang laptop. Hindi dahil kailangan niya, kundi dahil palagi niya itong ginagawa. Lumitaw sa screen ng company dashboard, mga chart, mga sukatan, mga berdeng araw na pataas, paglago, produktibidad, kahusayan. Tinitigan yon ni Roberto, ngunit kapaitan lamang ang kanyang naramdaman. Ang tindahang iyon, kung saan nagtatrabaho si Fernanda, ay kabilang sa may pinakamataas na performance. Mababang turnover ng empleyado, halos walang formal na reklamo. Sa papel, maayos ang lahat, walang problema. Walang pulang bandila, walang babala, isinara niya ang laptop. Siyempre, walang reklamo. Bakit nga ba magkakaroon? Hindi nga makatingin si Fernanda sa mata ng iba ng walang takot. Tahimik ang kanyang mga kasamahan. Ang takot ay hindi nagsusumiti ng ulat. Ang takot ay nananatiling tahimik. Kinuskos ni Roberto ang kanyang mukha gamit ang dalawang kamay. Mariing pinisil ang kanyang mga mata. Naalala niya ang sandaling inutusan ni Rodrigo si Fernanda na tumingin sa kanya. Hindi iyon profesionalismo. Iyon ay kontrol, kahihiyang binalutan ng autoridad. At naging posible lamang iyon dahil may nasa itaas na pumayag. At ang taong iyon ay siya. Mas maaga siyang umuwi kaysa karaniwan noong araw na iyon. Binaliwala ang mga tawag. Iniwan ng mga mensahe na hindi binabasa. Naglakad siya sa umaalingaw-ngaw na mga pasilyo ng kanyang apartment na parang estranghero. Para bang hindi na siya konektado sa espasyong iyon. Umupo siya sa sofa at nanatili ron sa mahabang panahon. Bumalik ang kanyang isip sa pinakasimula. Ang unang tindahan, maliit, inuupahan, puno ng takot at kawalan ng katiyakan. Naalala niya ang mga unang araw, noong alam niya ang pangalan ng bawat empleyado, noong nakikinig siya. Nung nangako siya sa sarili, hindi siya magiging uri ng boss na dumudurog ng tao. Ngunit sa isang punto, naging ganoon siya. Alam niya kung kailan ito nagbago.
Marahil nang magsimulang lumaki ang negosyo, marahil nang maging masyadong malaki ang kumpanya para mahawakan, marahil nang mas pinagkatiwalaan niya ang mga titulo at posisyon kaysa sa mga tao, muling sumagi sa isip niya ang mukha ni Rodrigo, ang mapagmalaking kumpiyansa, ang paraan ng pagkilos niya na parang walang takot sa kahihinatnan. Hindi siya naging ganoon sa isang iglap. Natutunan niyang pinahihintulutan niyon, ginantimpalaan siya para sa resulta kahit paano ito nakamit. Biglang tumayo si Roberto na parang hinihila ng likas na pakiramdam. Pumasok siya sa kanyang opisina, pinuksan ang isang drawer at inilabas ang isang lumang folder. Sa loob nito ay ang mga orihinal na dokumento ng kumpanya, ang mission statement, ang mga unang halaga, nakasulat kamay, mga salitang tulad ng paggalang, dignidad, pagiging makatao. Ipinahid niya ang kanyang mga daliri sa mga pahina at isang tahimik na hiya ang bumalot sa kanya. Ang mga salitang iyon ay naging mga islogan na lamang. Kinagabihan, halos hindi niya ginalaw ang kanyang hapunan. Naupo siya sa mesa, nakatitig sa plato. Lumamig ang pagkain, lalong bumigat ang katahimikan. Paulit-ulit na umuulit sa kanyang isip ang eksena, ang puno na tindahan. Ang paraan ng pagkawasak ni Fernanda sa harap ng lahat. Ang luhang tumakas habang pilit siyang nagpapakatatag at kasabay ng galit may isa pang damdaming gumapang. Takot. Hindi takot sa pagkalugi, hindi takot sa kompetisyon o panlabas na banta. Takot sa kung ilang Fernanda pa ang maaaring nagtatrabaho para sa kanya. Tahimik na nasasaktan, hindi nakikita, kinuha niya ang kanyang telepono at binuksan ang internal chat ng kumpanya. Nag-scroll sa mga lumang usapan, malamig na anunsyo sa mahihigpit na utos, walang espasyo para sa puna, walang lugar para makinig. Malinaw na ngayon kay Roberto, ang pinakamalaking pagkakamali ay hindi ang pagtitiwala kay Rodrigo. Ito ay ang hindi niya gustong makita, ang malinaw na nasa harap na niya. Ang sombrerong suot niya ay mas mabigat kaysa dati, hindi dahil itinatago siya nito, kundi dahil sinisimbolo na nito ang pagkakasala. Naalala niya ang pagpasok niya sa tindahan na nakabalat kayo, iniisip na may kontrol siya, naniniwalang sapat na ang pagmamasid. Ngunit hindi pala, dahil ang panunood ng walang pagkilos ay pakikiisa. Lumapit si Roberto sa bintana at tumingin sa kumikislap na lungsod. Walang katapusang ilaw, mga taong gumagalaw, mga buhay na nagpapatuloy. Hindi alam na sa loob ng isang ordinaryong tindahan may isang babaeng tahimik na dinurog sa bigat ng autoridad ng iba. Huminga siya ng malalim. Hindi siya kikilos ng padalos-dalos. Hindi niya ito gagawing palabas. Hindi siya maghahanap ng paghihiganti na nakabalat kayo bilang pagbabago. Ngunit hindi rin niya ito palalagpasin. Muli niyang kinuha ang kanyang telepono. Sa pagkakataong ito, hindi para tingnan ng mga mensahe. Binuksan niya ang kanyang kalendaryo at naroon yun. Isang pulong na nakatakda para sa susunod na araw, mga regional supervisor. At sa pagkakataong ito, dadalo siya hindi lamang bilang may-ari, kundi bilang isang taong sa wakas ay handang makinig. Dapat sana'y isang karaniwang pulong lamang yon. Ordinaryo, nakaplano ng ilang linggo bago pa man, nagbigay si Roberto ng bahagyang ngiti. Wala nang magiging karaniwan tungkol dito ngayon, hindi matapos ang kanyang nasaksihan. Isinara niya ang kanyang kalendaryo at inilapag ang telepono sa mesa. Ang sombrero na nakapatong pa rin sa sandalan ng upuan mula nang umuwi siya ay tila nakatitig pabalik sa kanya. Isa lamang sanang piraso ng damit, ngunit ngayon, pakiramdam niya'y may mas malalim itong kahulugan. Isang simbolo ng lahat ng matagal na niyang ipinagwalang bahala. Naiintindihan niyang ang pagtanggal nito ay hindi lamang tungkol sa pagpapakita ng kanyang mukha. Ibig sabihin, nito'y pananagutan ang lahat ng nangyari sa ilalim ng kanyang pamumuno. At sa makapal na katahimikan ng gabing iyon, isang katotohanan ang naging malinaw na malinaw.
Tapos na ang panahon ng katahimikan. At sa sandaling magsimula ito, wala nang babalikan. Wala nang pagkukunwaring hindi ito nangyari. Kinabukasan ng umaga, pumasok si Roberto Flores sa pangunahing opisina ng kumpanya. Maaga, tahimik pa ang gusali. Ilang empleyado pa lamang ang gumagalaw sa mga pasilyo. Agad siyang nakilala ng guwardya sa entrada at tumuwid ang tindig. Tumango si Roberto bilang pagkilala, ngunit hindi huminto. Hindi siya nagmamadali, ngunit may pasansyang mas mabigat pa sa oras. Diretso siyang nagtungo sa boardroom sa ika-10 palapag. Isang pamilyar na lugar, mahabang mesa, mga upuang balat, mga salaming pader na may tanawing lungsod. Dito ginagawa ang mahahalagang desisyon, mga desisyong humuhubog sa buhay ng napakaraming tao na ni minsan ay hindi makakakita sa silid na iyon. Umupo si Roberto sa kanyang karaniwang pwesto sa ulo ng mesa. Inilapag ang telepono, hindi ito ginalaw. Pinag-cruise ang mga kamay at ipinatong ang mga braso sa malamig na ibabaw ng mesa. Isa-isang pumasok ang mga regional supervisor. Nagbigay sila ng formal na pagbati, magagaan na komento tungkol sa performance, mga layunin at mga kasalukuyang kampanya. Karaniwang negosyo, huling pumasok si Rodrigo. Agad siyang nakilala ni Roberto. Kumpiyansang tindig, maayos na anyo, isang bahagyang ngiti ng taong naniniwalang maayos ang lahat. Umupo si Rodrigo, ilang upuan ang layo, binuksan ang laptop at inayos ang kanyang kurbata. Hindi siya tumingin kay Roberto, hindi na niya kailangan, ang kanyang pagiging kampante ay sapat na. Naghintay si Roberto, hinayaan niyang makaupo ang lahat, hinayaang humupa ang usapan, hinayaang bumalik ang katahimikan hanggang sa maging ganap na tahimik ang silid. Pagkatapos nagsalita siya. Bago natin talakayin ng mga numero, panimula niya, kalmado at malinaw ang boses. May nais akong pag-usapan na hindi ninyo makikita sa alinman sa ating mga ulat. May ilang tumingala, may iba namang nagpalitan ng alanganing tingin. Nanatiling matatag si Roberto. Kahapon, bumisita ako sa isa sa ating mga tindahan. Sandaling huminto siya. Bilang isang customer, may banayad ngunit totoong pagbabago sa enerhiya ng silid. Sa wakas, tumingala si Rodrigo. May halong pag-uusisa. Pinanood ko kung paano tumatakbo ang mga bagay, patuloy ni Roberto. Kung paano makipag-ugnayan ng mga empleyado. Kung paano sila kumikilos kapag naniniwala silang walang sinuman mula sa pamunuan ang nagmamasid. Lalong bumigat ang katahimikan. Nakita ko ang isang empleyado na pinahiya sa publiko sa harap ng mga customer. Hindi tumaas ang kanyang tono, hindi na kailangan. Nakita ko ang isang taong dinurog dahil sa pagpapakita ng emosyon, dahil sa pagiging tao. Nanatiling tahimik si Rodrigo, bahagyang humarap si Roberto sa kanya. Ang manager ng tindahang iyon, direkta niyang sabi, ay si Rodrigo. Parang batong bumagsak sa mesa ang pangalan, may ilang napapigil ng hininga. May iba namang kusang umiwas ng tingin, hindi na maitago ang tensyon. Naglinis ng lalamunan si Rodrigo. Roberto, kung maaari akong magpaliwanag. Hindi pa, kalmadong putol ni Roberto. Tumahimik si Rodrigo. Ang nakita ko, patuloy ni Roberto, ay hindi pamumuno, hindi disiplina. Ito ay isang sadyang gawa ng pagpapahiya. Isang maling paggamit ng kapangyarihan para wasakin ang isang taong walang kakayahang ipagtanggol ang sarili. Mariin niyang ipinatong ang mga kamay sa mesa. At ang pinaka-nakababahala sa akin ay hindi lamang ang nangyari. Muli siyang huminto, nilibot ng tingin ang silid. Kundi kung gaano ito kanormal ang pakiramdam. Walang sumagot. Ang pangalan ng empleyadong iyon ay Fernanda, sabi niya. Matagal na siyang nagtatrabaho sa atin para maunawaan ang ating kultura. At gayon pa man, tinrato siya na parabang wala siyang halaga. Huminga ng malalim si Roberto. Nang itinatag ko ang kumpanyang ito, isinulat ko mismo ang ating mga pangunahing halaga.
Nakalimbag ang mga iyon sa bawat manual, naka-frame sa bawat pader, paulit-ulit sa bawat pulong. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Mga salitang tulad ng paggalang, dignidad, ang tao ang inuuna, may ilang supervisor ang ibinaba ang tingin. Kung ang mga halagang iyon ay hindi nabubuhay sa ating araw-araw na kilos, sabi ni Roberto. Kung gayon, wala talaga ang mga iyon. Inayos ni Rodrigo ang kwelyo ng kanyang polo, mas mahina na ang kanyang boses. Hindi ko sinasadyang ipahiya ang sinuman, sabi niya. Humihingi lang ako ng resulta. Iyon ang tungkulin ko, depensibong sabi ni Rodrigo. Direktang sinalubong ni Roberto ang kanyang tingin. Hindi, mariin, at walang pag-aalin lang ang sagot niya. Hindi mo tungkulin ang durugin ng mga tao. Ang tungkulin mo ay pamunuan sila. Sinubukan ni Rodrigo na bumawi sa isang bahagyang ngiti. Naabot ng tindahan ang mga target nito, matibay ang mga numero. Tumango si Roberto ng minsan. Totoo, sabi niya, at iyon mismo ang dahilan kung bakit hindi ito napansin sa loob ng mahabang panahon. Dahan-dahan siyang sumandal sa kanyang upuan. Ang magagandang numero ay hindi dahilan para bigyang katwiran ang kalupitan. Kumalat ang katahimikan sa silid. Nakita kong pinipigilan ni Fernanda ang kanyang mga luha para lang magpatuloy sa trabaho. Patuloy ni Roberto, mas mabigat na ngayon ang kanyang tinig. Nakita ko kung paanong ginawang tahimik na mga tagamasid ng takot ang mga tao. Nakita ko ang isang buong kapaligiran na unti-unting gumuho ng walang ingay. Buong-buo niyang hinarap si Rodrigo. Iyan ay hindi pamumuno. Iyan ay pang-aabuso. Parang lumiit ang mga pader. Bumigat ang hangin. Simula ngayong araw, mariing pahayag ni Roberto, anumang manager na pinagkakamalan ang kontrol bilang pamumuno na gumagamit ng kapangyarihan para ipahiya ang iba ay wala ng lugar sa kumpanyang ito. Binuka ni Rodrigo ang bibig ngunit walang lumabas na salita. Ikaw ay tinatanggal sa iyong posisyon, epektibo ka agad, malinaw na sabi ni Roberto. Magkakaroon ng internal review sa iyong asal na may parehong higpit na hinihingi mo sa iba. Sa paligid ng silid, lumaki ang mga mata ng ilan. May ilan na napalunok. Itinulak ni Rodrigo ang kanyang upuan at mabilis na tumayo. Hindi mo pwedeng basta na lang gawin ito, singhal niya. May mga proseso, may hierarchy. Nanatiling kalmado si Roberto. Mayroon, sabi niya. At sa pagkakataong ito, susundin ang mga iyon mula sa itaas pababa. Doon naunawaan ni Rodrigo na wala na itong pag-uusapan. Isinara niya ang kanyang laptop ng walang dagdag na salita at lumabas ng silid. Sumara ang pinto sa likuran niya. Ang naiwan ay hindi dramatikong katahimikan. Ito ay isang kinakailangang katahimikan. Huminga ng malalim si Roberto sa kahinarap ang natitirang mga supervisor. Hindi ito isang hiwalay na problema, sabi niya. At ngayon, tiyak na alam ko na iyon. Sandali siyang huminto. Ako ay nagkulang, amin niya, dahil hinayaan kong maging normal ang ganitong asal at hindi ko ito aayusin sa pamamagitan ng mga talumpati. Aayusin ko ito sa pamamagitan ng tunay na pagbabago. May ilang supervisor ang bahagyang tumango, nag-iisip. Simula ngayon, patuloy niya, gusto ko ng bagong uri ng mga ulat. Hindi lang mga sukatan, kundi mga tunay na boses. Gusto kong marinig ang mga nasa unahan, ang mga nagbubukas ng tindahan tuwing umaga, ang mga nagwawalis ng sahig, ang mga naglilingkod habang nilulunok ang kanilang takot. Dahan-dahan siyang tumayo, pinagtitibay ang kanyang huling mga salita. Linawin natin. Ang sino mang namumuno gamit ang takot ay hindi namumuno. Nag-uutos lang sila at dito nagtatapos na yon. Walang palakpakan, walang pangwakas na salita. Isa-isang umalis ang lahat, may kanya-kanyang bigat na dala. Makalipas ang ilang oras, bumalik si Roberto sa tindahan. Sa pagkakataong ito, walang pagbabalat kayo, walang sombrero, walang distansya. Nakatayo si Fernanda sa likod ng kahera. Tumingala siya nang makita siya. Sa una hindi niya siya nakilala.
Pagkatapos nakilala niya, nagbago ang kanyang anyo. Gulat, hindi makapaniwala at may iba pa. Isang tahimik na pagkabigla, huminto si Roberto sa harap niya. Fernanda, maranyang sabi, "Ako si Roberto Flores." Nanigas siya. "Narito ako kahapon," patuloy niya. "Nakabalat kayo." Napigil ang hininga ni Fernanda. "Nakita ko ang lahat," sabi niya, "at humihingi ako ng tawad dahil hindi ko ito nakita ng mas maaga." Hindi siya nagsalita, bahagyang nanginginig ang kanyang mga kamay. "Ang nangyari sa iyo ay mali," sabi ni Roberto, matatag ang tinig, "at hindi na ito mauulit." Mariin siyang lumunok. "Hindi ako narito para magpangako ng mga bagay na hindi ko kayang tuparin," dagdag niya. "At hindi rin ako narito para muling ilagay ka sa sentro ng pansin. Narito lang ako para sabihin ito, hindi ka mali." Kailanman, isang luha ang dumula sa pisngi ni Fernanda. Sa pagkakataong ito, hinayaan niya itong pumatak. "Salamat," mahina niyang bulong. Bahagyang tumango si Roberto. Alam niyang hindi pa ito ang katapusan ng problema, ngunit ito ang simula ng matagal nang dapat nagsimula. Habang siya'y tumalikod at lumakad palayo sa kahera, isang katotohanan ang malinaw na tumindig. Nabasag na ang katahimikan at wala nang babalikan. Hindi nagbago ang tindahan sa isang gabi, na natiling pareho ang mga pasilyo. Ang mga produkto, ang mga presyo, ang mga makina, walang pagbabago. Sa isang dumaraang customer, mukhang isa lang itong karaniwang umaga. Ngunit may nagbago. Nararamdaman yon ni Fernanda sa sandaling pumasok siya. Walang malakas na anunsyo, walang poster sa dingding, walang pulong ng staff, walang mga islogang pampalakas loob. Tahimik ito, banayad. Dumating siya gaya ng dati, maayos ang uniforme, nakatali ang buhok, tahimik ang mga hakbang. Nandun pa rin ang nakasanayang maingat na paglalakad. Tanda ng takot na nakaukit pa rin sa katawan. Ngunit pagpasok niya sa pintuan ng staff, may isang maliit ngunit makapangyarihang bagay ang nangyari. Walang umiwas ng tingin. Isang kasamahan na karaniwang tahimik ay nagbigay sa kanya ng mahinang ngiti. Ang tagapagtago ng paninda na laging nagmamadali ay tumango bilang pagbati. Maliliit na bagay, halos hindi mapansin, ngunit hindi para sa kanya. Tumayo si Fernanda sa kahera at huminga ng malalim. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niyang siya ay nakikita, bahagya pa ring nanginginig ang kanyang mga kamay. Ang ganitong uri ng takot ay hindi basta nawawala sa magdamag, ngunit ngayon may bago nang nadagdag sa kaba. Isang banayad na pakiramdam na hindi na siya ganap na nag-iisa. Hindi pa opisyal na ipinakilala ang bagong manager. Isang regional supervisor muna ang pansamantalang namamahala sa tindahan, tahimik, mapagmasid, hindi mapang-api, walang malulupit na utos, walang nakakatakot na mga tingin. At higit sa lahat, walang pampublikong pagpapahiya. Tinulungan ni Fernanda ang mga unang customer ng araw ng may pag-iingat. Maingat pa rin ang kanyang ngiti, ngunit unti-unti, nagsimula itong maging mas natural, hindi na parang maskara. May isang customer na nagtanong tungkol sa presyo. May isa pang nagtanong ng may pagmamadali, walang kakaiba, ngunit sa pagkakatong ito, walang umabala sa kanya. Walang nagtaas ng boses, walang nagparamdam sa kanya na siya ay maliit, at dun niya napagtanto kung gaano katagal na nawala ang ganitong pakiramdam. Pagsapit ng kalagitnaan ng umaga, muling pumasok sa tindahan si Roberto Flores. Walang sombrero, walang pagbabalat kayo. Sa pagkakataong ito, nakasuot siya ng maayos na Amerikana. Agad siyang nakilala ng mga tao. Isang mahinang bulungan ang kumalat sa tindahan. Nagpalitan ng gulat na tingin ang mga empleyado. Napatingin ang mga customer, may pag-usisa. Kalmadong naglakad si Roberto sa loob ng tindahan. Binati niya ang mga empleyado ng magalang na tango nang hindi ginagawang palabas ang kanyang pagbisita. Hindi siya dumiretso sa kahera. Sa halip naglakad siya sa mga pasilyo. Nagmasid,
Nakinig, huminto siya sa may isang estante, kunwari tinitingnan ng isang produkto. Ngunit sa totoo lang, pinapansin niya ang mga tao. Kung paano sila kumikilos, kung paano sila nagsasalita, kung paano sila humihinto o hindi. Napansin lamang ni Fernanda si Roberto nang papalapit na siya sa counter. Tumibok ng mabilis ang kanyang puso, ngunit hindi dahil sa takot. Hindi na. Ito ay bigat ng sandali nang makita siya nang mapansin. Magandang umaga, marahan niyang sabi. Magandang umaga, sagot niya. Sandali silang tumigil. Hindi awkward kundi tapat. Hindi ako narito para pag-usapan ng negosyo, sabi ni Roberto sa mababang boses para sa kanya lamang. Gusto ko lang malaman kung kumusta ka. Sandaling nag-isip si Fernanda bago sumagot. Umaangkop pa. Tapat niyang sabi. Tumango si Roberto, kailangan ng panahon. Huminga siya ng malalim. Pero iba na ngayon, sabi niya. Mararamdaman mo. Sumulyap siya sa paligid ng tindahan. Simula pa lamang ito, sagot ni Roberto. At alam kong ang isang simula ay hindi binubura ang mga nangyari noon. Tumango si Fernanda. Hindi, sabi niya, pero binabago nito ang susunod na natili ang mga salita sa pagitan nila ng ilang sandali. May bumara sa lalamunan ni Roberto. Hindi siya nagsalita, marahan lamang siyang tumango, hinahayaan ang bigat ng kanyang mga salita na lumapat. Pagkatapos, magalang siyang umatras mula sa kahera. Wala nang kailangang sabihin, hindi pa. Maya-maya may mga nabalitaan si Fernanda na may inilunsad na bagong internal channel kung saan maaaring magsalita ang mga empleyado ng walang takot, na binabago ang mga training program, na ang pamumuno ay susukatin na ngayon sa isang bagay na hindi pa kailanman nasusukat noon, paggalang, walang malalaking pahayag, walang poster, action lamang, tahimik at totoo. Sa mga sumunod na linggo, unti-unting nagbago si Fernanda. Hindi siya naging ganap na ibang tao, maingat pa rin siya, tahimik pa rin. Hindi siya biglang naging masayahin o palasalita, ngunit muli siyang nakahinga. Kahit sa mga araw na puno ng stress, umuuwi siya na may kaunting kapayapaan. Trabaho ay trabaho pa rin. May mga inaasahan, may mga hangganan, ngunit ngayon may dignidad. At binabago nito ang lahat. Tungkol naman kay Roberto, nagbago rin siya. Hindi siya naging bayani, hindi siya nagtalumpati. Hindi niya kailanman ginamit ang kwento ni Fernanda bilang slogan ng kumpanya. Sa halip, nagsimula siyang bumisita sa mga tindahan, tahimik. Walang kasuotan, walang babala. Mas nakinig siya kaysa nagsalita. Nakilala niya ang mga kwentong hindi kailanman napunta sa spreadsheet. Natuklasan niya ang mga nakaligtaang talento. Nakita niya ang tahimik na sakit at naunawaan niya ang isang bagay na hindi komportable ngunit totoo. Ang kapangyarihan kapag nananatiling malayo ay nakakalimot sa mga taong nabubuhay sa ilalim nito. Isang araw, makalipas ang ilang linggo, bumalik si Roberto sa parehong tindahan. Walang anunsyo, walang engrandeng dating. Pumasok siya sa pintuan at walang nakapansin. Gaya ng nararapat, lumapit siya sa kahera. Nakita siya ni Fernanda at ngumiti. Isang maliit na ngiti lamang. Ngunit sa pagkakataong ito, totoo. Ayos ba ang lahat ngayon? Marahan niyang tanong. Hindi lahat tapat niyang sagot. Pero ngayon, kapag may hindi maayos, pwede na naming pag-usapan. Tumango si Roberto. Mas malaki ang ibig sabihin niyon kaysa sa inaasahan niya. Bago siya umalis, sandali siyang huminto. Pinagmamasdan ng tindahan na puno ng galaw, mga customer na namimili, mga empleyadong nagtatrabaho, buhay na nagpapatuloy. At naisip niya, ilang kumpanya ang tila maayos na maayos sa panlabas. Ngunit sa ilalim, pinananatiling buo ng katahimikan, ng takot na walang nangangahas banggitin ng mga taong natutong pigilan ng luha para lang manatili sa trabaho. Naisip niya kung ilan pang Fernanda ang nariyan at higit sa lahat naisip niya ang kanyang sarili noong araw na pumasok siya sa tindahan na may suot na sombrero. Akala niya'y nagmamasid siya sa isang negosyo. Ngunit ang nakita niya ay mas malaki pa roon. Hindi kailanman ito tungkol lamang sa isang kahirang nagpupunas ng luha. Ito ay tungkol sa
kung ano ang nangyayari kapag walang nakapapansin. Dahil ang tunay na sukatan ng isang kumpanya at ng isang tao ay hindi matatagpuan sa mga chart ng performance o mga quarterly report. Matatagpuan ito sa kung paano nila tinatrato ang mga taong inaakalang hindi sila nakikita. Iyon ang tunay na aral. Minsan, ang pinakamasamang uri ng kawalan ng katarungan ay hindi dumarating na may sigawan. Dumadating ito kasama ng katahimikan. Nangyayari ito kapag may pinapahiya at pinipili ng lahat na umiwas ng tingin. Kapag ang takot ay nagiging bahagi ng rutina, kapag ang mga luha ay itinatago para lang magpatuloy ang trabaho, kapag ang kapangyarihan ay ginagamit hindi para mamuno, kundi para durugin ang isang tao. Pumasok si Roberto sa tindahang yon na iniisip na pinangangasiwaan niya ang isang negosyo. Umalis siya na may napagtanto na ang pinagmamasdan niya ay mga tao. At si Fernanda, hindi niya kailangan ng bayani, hindi niya kailangang iligtas. Kailangan lang niya ng taong tunay na makakita sa kanya dahil ang karakter ay hindi nakikita sa analytics. Ang empatiya ay hindi kasya sa spreadsheet. At ang dignidad ay hindi dapat kailanman maging kapalit ng sahod. Ngayon gusto kong marinig mula sa iyo. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Fernanda, pipigilan mo ba ang iyong mga luha? Tatanggapin mo ba ang ganitong pagtrato? Ano ang gagawin mo kung ikaw siya? Naranasan mo na ba ang ganitong sitwasyon? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento. At habang narito ka na rin, sabihin mo nga anong lungsod ka nanonood. Kung naantig ka ng kwentong ito, mag-like, mag-subscribe sa channel at pindutin ang bell para hindi mo makaligtaan ang susunod na kwento. Ibahagi ito sa isang taong kailangang makarinig nito ngayon. Salamat sa pananatili hanggang dulo. Magkita tayo sa susunod.